may sarili tayong bahay kasi mas ma-feel natin na mas comfortable tayo, mas stable, and in the long run, secured tayo, profitable siya, and pwedeng-pwede nating ipamana sa mga magiging anak natin. Siyempre, mas gusto namin yung may sariling bahay. Kasi parang ito yung patunay na or masasabi mo na stable ka na sa buhay. At isa pa, maganda na ring investment dahil taon-taon tumataas ang value ng lupa. Para sa akin, depende siya sa sitwasyon. Kung kaya mo na at sobra-sobra na yung pera mo, magpatayo ka. Pero kung sakto lang yung pera mo, mas okay mag-rent ka muna. Tapos, yung extra pera mong iba, inegosyo mo. Para in the future, may magbibigay sa'yo ng mas malaking income, tsaka ka magpatayo ng bahay. Para sa akin, mas mabuti na ang may sariling bahay. Hindi mo na po problemahin ang buwan ng renta nito. Para po sa akin, rent po. Kasi nagbabalak po ako mag-ibang bansa, doon na lang po ako bibili ng sarili kong bahay. Mas advisable talaga na mag-rent muna while you're establishing yung source ng income para to sustain yung pagpapatayo ng bahay. Because putting up a house or constructing a house, there's a lot of things that you really need to consider. Kaya mahalaga handa tayo. Kung wala pang sapat na pera, magrenta na muna. Kasi hindi lang bero-bero ang magpagawa ng bahay. Malaking gastos. Rent or own? I prefer own. So you can have an investment. Tanong muna natin ang ating kada squad. Sino ba rito sa ating mga kada squad ang nagre-rent? Taas ang kamay. Sino po bang nagre-rent dito? Carlo? Kevin? Baby Carl? Dito sa kada squad natin, kayo po, nagre-rent po kayo? Isa lang? Yung iba, wow! Yayamanin. Yayaman. Oh! Nakakailangan. Isa lang ang nagre-rent. True. Okay, tanong natin, bakit siya, magkano ang rent? Si Angel, magkano ang rent na binabayad mo kada buwan? Ano po? 3K po every month po. 3,000. Ano ba ang trabaho mo, Angel? Student pa lang po ako. Student? Opo. So, yung rentang binabayad mo galing kay? Sa, ano po, family ko po. Galing sa family. Opo. Ay, yun, understood naman talaga yun. Kasi estudyante siya, wala pa talagang kakayanan na mag-own ng bahay. Sino po ang owned ang tinitirhan dito? Ayun, si Kuya. Ano pong pangalan, sir? Ferdinand po. First Si na lang Kuya po. Ferds. Kayo po, Kuya Ferds, kailan po ninyo binili ang bahay ninyo? Year 2000 po. Year 2000? Pwede po bang malaman kung magkano po ang pagkabili Bali, ninyo? sa bagong silang po ako eh. Bali, nabili ko muna yon ng rights, 160,000. And then, bukod po doon, in-apply ko po yon sa NHA. Nilugan ko po yon. Sa maiksing panahon, nabayaran ko yun sa NHA, kaya yung principal, lumiit yon. Kasi pag sinunod mo yung mahabang sistema ng NHA ng paghuhulog, malaki talaga ang babayaran mo sa NHA. Oo. Parang pag kinuwenta nyo po, no? Oo. Kaya sinikap po namin na yun ay mabayaran agad para yung interest ay lumiit. Oo, maliit lang po. Pero fully owned nyo na po sa ngayon? Opo. Oo. Magkano po ang kabuuan na naibayad ninyo sa kanya? Eh, siguro mga, that time, year 2000. Oo. Mga 500. 500,000. At ngayon po ba, pina-assess nyo po ba kung magkano na ang halaga in today's prices? Ay, nasa milyon na po yun. Wow! Appreciate. So, Malinaw na yun ay passive income. kung ibebenta nyo po? Opo. Oo. Di ho ba? Meron po ba kayong balak? Ay, wala naman po. Oo, pero kumita na po, ano? Opo. Yung binayad ninyo. Oo. Maraming salamat, Kuya po. Ferd, sa pag-share. Kayo, amiga, Emma, of course, you guys are renting, pero meron din kayong own, di ba? Yeah, I own, and may I share, I used to rent, of course, when I started working, and then when I eventually was able to afford to buy a condo, as a foreigner, I cannot own land, I don't have any bahay, kasi hindi allowed. Pero, pagdating sa condo, I own a few condos, and nahihirapan ako actually as being an owner of a condo compared to renting. Na-realize ko lang yun because
you have to maintain that property, and you have to pay association dues for keeping that. And then there's bills pa, water, diba? There's also electricity that kailangan bayaran, energy. So yung, tsaka tax yearly, and also insurance. So ang daming dagdag compare sa kung i-rent ko lang, at least by staying in the place, I'm, you know, making my money worth it. Right. Diba? So, ganon. So, for me, I'm still 50-50. Kung mas maganda ba maging owner or rent na lang? Kasi for me, like sabi mo, buyer's remorse ba ang tawag doon? Buyer's remorse kapag medyo you're not ikaw, Ems. Kami nag-rent kami before kasi nung wala pa kaming bahay, nakikitira lang kami sa lola namin. So, nung nag-separate na, nag-rent kami, tapos nagpursige ako, doon ako bumili ng bahay. Doon ko na-realize na, mahal pala. Mahal, di ba? Grabe yung mga gastos, yung mga tax, the bills, and all. Tapos, parang yearly yata may nasisira. Kailangan i-renovate pa, yun pa. Oo, tapos dagdag ng dagdag. Pero, yung lang feeling na, ikaw nagmamay-ari ng bahay. At yun yung masarap na feeling. Nasa yung bahay at hindi siya sa ibang tao. Yung ganun siya. Kasi, alam nyo po, ang pag-rent ng bahay o pagbili ng sariling bahay, isang desisyon talaga na pinag-iisipang mabuti. Ito ay malaking financial decision. At sa mga nag-iisip kung magre-rent ba o bibili ng sariling bahay, makinig tayo sa guest natin this morning na isang finance and investment expert na magbibigay sa atin ng tips kung ano dapat ang piliin depending on your financial situation at the moment. Kaya let's all welcome Coach Paulo Castro. Good morning, Coach. Good morning, welcome sa Kada Umaga. Thank you so much. Good morning, Kada. Good morning, Miss Pia, Miss Diana, and Miss Emma. Yeah, so basically, when it comes to owning a house or renting a house, it all boils down to your lifestyle, to your status, and ano ba yung mga financial goals mo. So marami tayong kailangang i-consider before, sabi mo nga, this is a big financial decision, bago natin gawin mismo yung decision na yon, kailangan natin i-consider tong mga bagay na to. Alam mo, Paolo, parang recent na lamang tong ganitong klaseng dilema eh. Nung lumalaki tayo, ang turo lagi ng mga magulang mo is to land bank, to buy property because ang paniniwala natin, syempre hindi naman lumalaki yung mundo natin, pero yung populasyon natin lumalaki. So, it was always a good or a sound investment na bumili ng sariling bahay or property. Pero ngayon, nag-iiba na. Bakit naging ganun, Pao? Yes, good question po yan, Miss Pia. Kasi actually, it's the American dream na napasa sa atin na sabi, magkaroon ka ng magandang bahay, kotse, and build a family, which is good, nothing wrong about that. It's just that nowadays, nagkaroon na tayo ng access to information due to the technology. Imagine, one tap away lang, di ba? And people are having the mindset right now, teka lang, with this kind of money, imbis na ibili ko agad ng bahay because ang dami mo agad babayaran. Katulad ng sinabi Miss Emma, like down payment, right? Property tax, monthly amortization, insurance, maintenance and repairs. Right? Napakarami. So, yung ibang tao, naiisip nila, why not, yung mga pera na to, itayo ko muna ng negosyo. Or, an asset that will generate cash flow. Ibig sabihin, magdadagdag sa akin ng income na palakihin ko muna ng palakihin yung income ko, paikuti ko na paikutin yung pera ko hanggang lumaki na yung buong cash flow ko at meron akong enough money to buy the dream house na talaga na gusto ko. So, ano ang profile ng kada nating dapat nagre-rent? Okay. Katulad ni Angel, syempre estudyante, or sino pa, yung mga starting out, mga bagets. Yes. Diba? Kasi baka, hindi natin alam, baka 2 years from now, mga ibang bansa pa yung mga yan. Ano mangyayari dun sa bahay? Sino-sino pa, Paolo? So for those people na will consider renting are the people who are
you know, the lifestyle is hindi pa talaga specific dun sa place na yon. Okay? So, kung paiba-iba ka, like, for example, business owner ka, pero wala ka namang specific na lugar na bahay mo, and then nag-iiba-iba yung lugar ng negosyo mo. So, you should consider renting, right? Or wala ka pa namang enough cash flow, kasi nga malaki yung babayaran mo. Ayaw nating umutang pa sila para lang magkaroon ng bahay. Yes. May tinatawag kasi tayong yun nga, yung buyer's remorse na hindi nila na-consider yung mga bagay na yun. After that, pinagsisihan nila, hala, sayang din pala. So, these are the things that we need to consider kung gusto nating mag-rent. Kasi it will give you flexibility, kahit saan, pwede kang lumipat, right? And at the same time, yung extra money na meron ka, dahil nga hindi ka muna bumili at nag-spend ng large amount, pwede mo yung magamit sa negosyo or any asset that will generate more cash flow for you. Paano naman yung profile ng mga dapat nag-own na ng mga bahay? Yan, perfect. It's still parang an advantage to own property and to own your own home. Tama ba, Paolo? Yes, definitely. Napakalaking napakalaking investment niyan, no? Kung talagang titignan mo siya on a long-term basis, dahil habang tumatagal, pwedeng tumaas yung value ng iyong property. Katulad ni Kuya Ferds, di ba? Nagbayad siya ng 500,000, ngayon ay millions na. Correct. So, kung ikaw ay, you know, you decided that in that place, you will stay, let's say at least 10 years. Na okay ka dito sa lugar na to, yung community, gusto mo, yung mga, alam mo yun, nakita mo na profile mo yung lugar na okay ka. Okay, goods yan, check yan. And then number 2, you have enough cash flow na makakapag-sustain ng mga other things na kailangan i-consider, not just the monthly amortization and down payment, okay din yun. Diba? Kasi it will give you the stability and peace of mind. Masabi mo sa sarili mo, ay, ang galing ko, meron na akong naipundar para sa sarili ko. Nakapag-invest na ako. In the long run, pagka nga sabi ni Miss Pia kanina, naisipan mong ibenta, di ba? Lumago na yung pera mo, mabibenta mo siya on a higher price na than the price that nakuha mo siya. Ano namang... Yes, go ahead, Em. Ano mang masasabi mo, Coach, dun sa mga nagre-rent to own? Di ba? May ang dami ng ganun ngayon Yung parang ang baba ng kanilang binabayad, so parang nagre-renta lang sila sa mababang presyo. Tapos, in the long run, magiging sa kanila na yung bahay. Yeah, that's good, no? Actually, isa yun sa mga maganda rin nagkaroon tayo ngayon ng mga programa, rent to own, wherein parang hindi na rin nasasayang yung pinag-rent mo kasi eventually mapupunta rin sa'yo yung property, no? Again, babalik ulit tayo dun sa 3 bagay na kailangan mo i-consider. Sa lifestyle mo na ba yan? Kasi rent to own yan, ibig sabihin, in the long run, diyan ka na talaga titira. Gusto mo na yung community. Gusto mo ba yung community na yan, di ba? So, status mo, di ba? Kasi kung single ka, ikaw lang magde-decide. Pero kung married ka, syempre, kailangan mutual decision yan, di ba? Okay ba yan, yung location na yan, pagka nagkakapamilya ka na? And then last but not the least, okay ba siya dun sa magiging financial goal mo, short-term, mid-term, and long-term? Mga ka-Net 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!